Oh, Caterpillar, bakit sobra mong kay mahal? Akalain mo ba namang sa maintenance at mga pyesa, presyo mo na may nakakalula? Ang dami mo pang sikreto at pasikot-sikot at mga special tools na gamit pang kalikot na akalain mong mura pero sobrang mahal din pala. Pero sa patibayan at palakasan, Caterpillar number 1 ka. Isang mapagpalang araw mga boss. Gikapoy ka? Ayaw sa bunal ra. Isang Caterpillar 3512 ang biradahan ng ating mga kasamahan ng mga veterano na sa larangan. Nag-request kami ng mga expert sa Caterpillar engine mga boss. Expert talaga ang aming hinahanap mga boss kasi sila lang ang may malawak na pangunawa sa Caterpillar engine at meron na rin silang mga special tools na kailangan. Bihira lang ang ganitong pangyayari mga boss. Kaya halina't ito ang aking tinutukan. Kung sino at anong pangalan ng company or ng mga mekaniko na to, alam nyo na yon mga boss kung sino ang expert sa Caterpillar Marine Diesel engine. Lubos talaga ang aking kasiyahan ngayong araw na to mga boss. Dahil sa punto na to ay matutunghayan ko ang mga samut-saring diskarte tungkol sa Caterpillar 3512. Masasabi ko kasi sa aking sarili na malayong malayo pa ako pagdating dito sa makina na to. Tanggal ang lahat ng aking pagod mga boss matapos kong matuklasan at matutukan ang lahat ng mga diskarte nila. Katulad ng special tools na to mga boss na parang stick lang. Pero ito pala ay gamit panukat sa rack ng ating injector. Ito namang first time ko na matuklasan na kailangan palang shut off ang throttle ng governor gamit ang vice grip. Tapos meron namang special na parang bolt dito sa gilid ng ating governor mga boss na kailangan ikabit dahil ito yung magsisilbing stopper sa linkage mechanism doon sa ilalim. Pagka masitap na tong lahat ay saka ka pa magpe-perform ng rack setting. Ngayon ay dadako naman tayo sa valve lash at saka sa injector heights. Kailangan ikot-ikutin tong ating flywheel mga boss. Meron tong timing pin nakatat sa gilid ng flywheel para malaman natin ang top position ng cylinder number 1. At meron din palang sekreto dito sa cover ng ating camshaft mga boss. Pag nag-align ang dalawang butas at linya na yan ay siguradong top na ang cylinder number 1. Pag na-double check mo na ang lahat mga boss ay saka ka pa magpe-perform ng injector height at valve lash clearance sa first cycle ng ating flywheel. Masikreto ka talaga Caterpillar, kaya secret unlock. Ngayon ay dadako naman tayo sa special tools na gamit pang injector height. Tanging sila lang ang meron nito mga boss dahil sa sobrang kamahalan nito. Dahil nung nag-inquire din kami nito kung magkano ang presyo ay kulang-kulang malapit itong aabot ng 200,000 pesos. Pero kahit wala kami nito mga boss, ang importante ay nalaman namin ang proseso at samut-saring sikreto ng Caterpillar 3512. Ganito pala kinukuna ng injector height ang ating Caterpillar. Meron naman silang tamang sukat para dito mga boss no sa height niya. Kung lagpas ang sukat na yon ay i-adjust ang ating barbula or adjuster dito sa rocker arm ng injector. Grabe talaga mga boss, sobrang masikreto at sobrang masila ng engine na to. Akalain mo ba namang nagsimula kami magtrabaho ng alas 7 ng gabi at natapos kami ng alas 3 ng madaling araw? Ganon katagal mga boss at basic lang naman sana ang gagawin. Injector height, valve lash, at saka injector timing sa kanyang mga racks. So ganito lang pala ina-adjust ang ating injector height. Kung masyadong lagpas ang sukat ay kailangan i-adjust ang ating adjuster sa rocker arm sa injector. At kung makuha na ang tamang sukat nito sa dial mga boss ay ilalak mo na ang ating adjuster. Ngayon ay dadako naman tayo sa valve lash clearance mga boss. Dial pa rin ang gamit nila. Intake at saka exhaust may kanya-kanyang sukat na specified para sa valve lash clearance niya mga boss. First cycle lahat ng silindro sa intake at saka exhaust na nakasulat doon sa manual na pwedeng i-adjust ay adjust. Sa second cycle naman mga boss ay meron ding nakasulat doon sa mga silindro ng intake at saka exhaust na kailangan mong i-adjust. Ganon na din sa kanya mga injector height. Kung sobrang mataas ang clearance mga boss ay i-adjust lang natin ang mga adjuster ng ating rocker arm sa intake at saka exhaust gamit naman itong 19mm na combination wrench at saka flat screw. Sobrang basic na ng trabaho ng pag-adjust mga boss pero masilan pa rin ito kasi nga dial gauge ang gamit nito. Yung first cycle at second cycle pala na sinasabi ko mga boss baka malilito kayo, yun yung tinatawag sa atin na 2 turns method. Dalawang revolusyon ng ating flywheel mga boss para makumpleto ang cycle ng ating 4-stroke na makina. So kada revolusyon ng ating flywheel ay meron itong i-adjust ng mga barbula sa intake at exhaust at sa mga injector niya. Hindi ko na pala ginawang masyadong technical ang video na to mga boss kasi respeto na rin sa mga kasamahan nating mekaniko na tumitira nito. At hindi ko na rin pala sila pinapakita sa video dahil alam kong bawal din ito. Pero kung nakikita nyo mga video na to ngayon mga idol, mga boss na mga mekaniko na hinahangaan ko pagdating sa Caterpillar na makina, shoutout sa inyong lahat mga idol. Napakagaling nyo po at napakamabuting tao. Hindi nyo man sinasabi pero pinapahiwatig nyo naman sa inyong mga galawan. Maraming salamat mga idol. Alaala at experience na babaunin panghabang buhay na katulad kong isang mekaniko na sobrang sabik sa karunungan at kaalaman. Peace out.